Mga kapatid, may chismis ako sa inyo. Pag sinabi ng mga artista na sila ay 21, sigurado ako, bawas yan ng mga 2 o 3 taon. SOP kasi sa showbiz ang magpabata. Pero, ibang klase itong si Dovie Beams. Dekada kung magbawas. Ang press release niya kay Marcos siya ay 21 years old lang. Pero, ang totoo, mga nasa 38 na ang babae niya to. 38. Ilang taon ka nga lang pa talaga? Uy. Ay, sumagot. Sa title pa lang ng libro ni Hermie Rotea na Marcos Lovey-Dovey, malisyoso na. Kaya nang mag-martial law, napatakbo pa Amerika ng 10 oras si Hermie. Sabi sa libro, naakit si Marcos sa killer legs ni Dovey. Ito siguro ang ibig nilang sabihin sa mga katagang white leghorn. Na-turn on naman daw si Dovey sa talino ni Marcos. Tandaan, 51 na ang lolo mo. Around 40 years old na si Dovey. Dovie Beams. Ang press release niya noon, she was 20, 21. Pero Oo, tingnan mo naman, no? Para mga 30. Mapepeke mo talaga yung bayan na 20 ka lang. Batang-bata ito. Materiales Fuertes ito, ano? Pero parang hindi naman ata agree dito si dating Senador Kit Tatad, na dating spokesperson din ni dating Pangulong Marcos. Nabalitaan ko na mayroong isang babaeng Amerikana na chinichismis at pumupunta para sa opisina ko. Kahit sinong asawa mo, kung halimbawa ay pumasok sa buhay mo yan, magkakaroon kayo ng konti problema. At kung si Imelda, napakaganda ni Imelda, papasok yung isang Amerikana na hindi naman ganun kaganda. At kahit wala pang Facebook noon, ay sari-saring chismis ang kumalat. Kesyo, niregaluhan pa raw si Dovey ni Fred ng Volkswagen Combi para maging makeup room pag nagsushooting. Meron daw itong CR, ref, stove, kama at kung ano-ano pa. Hanggang sa isang araw, ang chismis naging iskandalo. Bago pa man pumutok yung skandalo, alam na ni Mrs. Marcos na mayroong babae ang Pangulong Marcos. Bakit? Tandaan natin na bagamat, sabihin na natin, in many ways, nagmamahalan si President Marcos at si Imelda. According to the close friends of theirs, sila ay kahit papano, marriage of politics. At may mga tao, si Mrs. Marcos, na sinusundan si President Marcos. Ayon sa mga kwento, nang nakaamoy na raw si Madam sa nangyayari, nagsimula nang gumalaw ang mga galamay nito para harasin at ipadeport ang kana. Nanganib yung buhay ni Dovey. Feeling niya, baka anytime, maliquidate siya. In a way, no? So, ano nangyari? Lumapit, humingi siya ng tulong kay Ninoy Aquino. Na numero 1 senador na anti-Marcos. Sa lahat pa ng hiningan niyang tulong, si Ninoy Aquino pa, no? Oktubre 1970, sa Bayview Hotel sa Ross Boulevard, napilitan daw na mag-press con si Beams. At sa harap ng media, sinabi niyang totoong nagkaroon sila ng relasyon ni Marcos. At meron siyang ebidensya. Isang sex tape. Yun pala, pag nagkikita sila ni Fred, may tinatago palang recorder itong si Dovey sa ilalim ng kama. Day the conference arrived, wala nang nakalabas doon. I don't even think anybody wrote about it. Talagang walang nangyari. Pero nabalitaan, right? And if they wrote about it, they just, ang sinasabi lang siguro, meron itong isang starlet na Amerikana claiming that he has a friend. Lahat yun nabayaran. At sinasabi nilang, trying to get attention or trying to make money on the president or the country. Ang kolumnistang si George Sison ang isa sa mga nabigyan ni Dovey Beams ng kopya ng umano'y sex tape nila ni McCoy. It's a whole shoebox naman na malaki. Shoebox. O, puro tape yun. Okay. Sabi niya ganon, I want to tell the press about our relationship. Did the president know that you were taping this? Oh, yes. He said, because he said, you can tape anything you want to tape because it cannot be used in court as evidence. Sa kanya rin daw nakuha ni Imelda ang kontrobersyal na tape. Pero sa tingin mo, George, ano yung agenda ni Mrs. Marcos for wanting to meet you? Because nga, to stop writing about them and then to get a copy of the tape of Dovey. Because she couldn't get a copy. Teka, ano nga ba yung laman nitong tape?
Base sa libro ni Hermie Rotea, may halinghingan, may langit-ngit ng kama, at may umaabot sa sukdulan. Ano yung pinaka-nakakatawang bahagi ng tape para sa'yo? Nung kumakanta si Marcos ng Pamulinaw eh. Kasi I don't know if many of you will sing to your partner in bed after. Tsaka Most people would smoke a cigarette right now. At kung skandal lang din ang itong pag-uusapan, ala Biblia ang libro ni Rotea. Paano ba naman kasi, word per word na tinala ni Hermie ang laman ng audio tape? Maririnig din daw sa tape ang plano nilang magkaanak. May pangalan ng araw ito, Lawin. Si Toby Beams daw ay may tuturing na isang whistleblower. Ano naman kaya ang nangyari sa kanyang expose? He started spreading copies of it. Make sure there are other copies. So if something happens to me, there are other copies.